Nagdatingan sa Resorts World Manila ang ilang kaanak ng mga empleyado ng commercial establishment dahil wala pa rin daw silang balita sa kanilang mga kaanak. Ikinuwento naman ng mga nakaligtas sa pag-atake ang kanilang karanasan. May ulat on the spot si Maris Umali. Maris? Rafi, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap ang isa sa mga saksi sa naturang insidente na nakakita mismo sa gunman at sinabi niya na nakasuot pa raw ito ng bonnet at ng Kevlar vest. Naroon daw sila sa casino nung panahon na iyon at ilang metro lang daw ang kanyang layo mula sa gunman. Ayon kay Roscoe Fernandez, he was indiscriminately firing upwards. Ang tinutukoy niya rito yung mismong suspect. Mga 2 minuto raw na nagpaputok ito, nataranta na sila at umalis at na-stuck daw sila sa basement ng 1.5 oras pa. Ang natatandaan daw niya na puno na ng usok ang lugar. Nagmadali na raw siya dahil ikakasal daw siya ngayong araw, alas 4 ng hapon. Samantala, Rafi, patuloy ang isinasagawang investigasyon sa insidente ng pagpaputok at pagsusunog dito sa Resorts World Manila. Nagdaratingan pa yung mga bomb squad, Special Reaction Unit ng Pasay Police pati na NBI para tumulong na rin sa investigasyon. Nakausap din natin kanina sa telepono si National Security Advisor Hermogenes Esperon at kinumpirma niya ang 34 na nasawi sa insidente dahil sa suffocation. Pero Rafi, sa ngayon, iba-iba yung mga bilang na kanilang binibigay. Si Crime Lab Chief Trampe ang sinabi 36 bodies daw ang nakuha. Pero si SPD Chief Apolinario, ang sinasabi niya ay 34 din, pero ayaw niyang sabihin cadavers, kundi 34 bodies na nakahiga at nakuha din na raw ito sa ospital. Lumalabas daw na 11:45 nakapasok ang suspect sa Resorts World. Pumasok ito ng nakabonet at may dalang armas, kaya agad nagtakbuhan ng mga ito o mga tao, dumiretso sa kasino at doon nagpaputok ng armas. Nung plano nga tumakas, tsaka raw ito nagsunog. Naroon na raw ang mga pulis noon at isa sa mga kinlear yung bawat palapag. Sa 5th floor na raw, sa room 510, nakita yung suspect na sunog na bandang alas 7:30 kaninang umaga. Bukod sa sinunog ang sarili, ay nagbaril din ang suspect, kaya nakita silang may tama raw ito sa baba at umexit ang kanyang yung bala doon sa bunbunan. Isinasantabi nila yung anggulong terorismo dahil hindi naman daw talaga pinaputukan yung nagpaputok yung mga suspect doon sa mga direktang pinatama sa mga tao. Tingin ni Apolinario, robbery of a deranged man daw ito. Samantala, nakausap din natin yung ibang mga pamilya, naiiyak sila dahil hanggang sa mga oras na ito ay wala raw silang balita sa kanilang mga kaanak. Naka-duty raw kagabi ang kaanak ni Sheila. Si Sheila No, dapat daw alas 6 ng umaga matatapos ang duty pero hanggang ngayon wala pa rin daw silang balita sa kanya. Wala rin daw nagbibigay ng impormasyon o assistance sa kanila. Yung isa naman na nakausap natin, naka-check-in sa hotel at bandang 1:30 AM daw nang makarinig sila ng putok. Nagpanik at nagsigawan na raw mga tao. Bumaba sila sa pool at binasa ang kanyang jacket para malabanan ng matinding usok sa gusali. May mga nagbasag na rin daw ng glass wall para makalusot o mapasingawang usok. Samantala, Rafi, may processing center daw sa lobby ng Remington Hotel para sa mga pamilya ng mga nangangailangan ng tulong at impormasyon sa kaanak nilang naipit dito sa Resorts World Manila. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Resorts World. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Maris Umali.